Hello! In this video, I will solve three example problems illustrating how to convert a vector between Cartesian and cylindrical coordinates. So here's the first example. Transform the vector b equal to yax minus xay plus caz into cylindrical coordinates. So obviously, vector b is in Cartesian. In order to convert this vector into cylindrical, we need to find the cylindrical components of the vector. So what are these cylindrical components? The component of b along rho, phi, and z. So for the last component, yung z, hindi na natin i-convert yan. Because the z component in Cartesian and cylindrical are the same. So, dalawa na lang i-convert natin. Ano? Hanapin na lang natin yung biro, joke yan kasi biro, at saka yung b phi. Okay, now the question is, paano natin hahanapin yung biro at saka b phi? Okay, so we can use two approaches. First, pwede tayong gumamit ng dot product approach or pwede natin gamitin yung transformation matrix. Okay, so for this example, ang gagamitin natin is yung dot product kasi mas simple siya. To get the row component of B, we will get the dot product of the given vector B with the unit vector A row. Kopyahin lang natin yan. Y, AX, minus X, AY, plus Z, AZ. At i-dot natin kay A row. Bakit A row yung pang-dot? Kasi kinukuha natin yung component of B along row. Okay, so now, sulat natin. What is AX dot A row? From our previous discussion, we have learned that AX dot A row is cosine phi. So, ilagay natin dito, Y cosine phi. Next, minus X times AY dot A row. AY dot A row is ano sagot? Yes, that's right, no? Sin phi. O, di ba ang galing mo? And lastly, az.a row is 0. Why? Because z and rho are orthogonal. Okay? Ngayon, i-convert natin yung vector to cylindrical. Di ba? Kung yan ay cylindrical, dapat walang x at saka y. Kaya anong gagawin natin? I-convert natin yung x at y into cylindrical using the point transformation. Di ba? Natatandaan nyo ba na ang y ay equal sa rho sin phi? Yes. Dapat alam mo yan. Y equals rho sin phi. Okay, tapos kokopyahin ko yung cosine phi. Next, minus. Yung x, ganun din. Cartesian sa. Dapat convert siya into cylindrical. We know that x is rho cosine phi. And I copy sin phi. Ayan. So, kung mapapansin natin, rho sin phi, cosine phi, minus rho cosine phi, sin phi. But these two are similar terms. Tapos pinag-minus natin. Kaya, ang sagot, 0. O, di ba? Dali lang. Haba nung ginawa mo, tapos 0 lang pala yung sagot. Aloka. So, yan ang rho component, no? 0 ang rho component. Next, we solve for the component of B along phi. This can be obtained by getting the dot product of the given vector B with the unit vector A phi. Okay, so gawin natin, kopyahin ko lang ulit yung given vector Y, AX, minus X, AY, plus Z, AZ. At i-dot natin siya kay A phi. O, di ba? Last week, natutunan natin yan. Yung dot product ng AX at saka A phi, we learned that this is equal to negative sin phi. So, we have negative Y sin phi. Next, how about AY dot A phi minus, kopyahin ko lang ha, X. Tapos, yung AY dot A phi is cosine phi. Tapos, yung AZ dot A phi is also 0 because AZ and AI are orthogonal. Now, kagaya ng ginawa natin kanina, dapat walang matirang X at saka Y. Convert natin individually yung Y at saka X. So, we have negative. Ano nga ang Y? Rho sin phi. Ay! Nako! May sin phi ulit tayo. So, sin squared na yung makukuha nating expression dyan. Sin squared phi minus X is rho cosine phi. But, we have cosine phi here. So, magiging rho cosine squared
phi. O 'di ba? Ano napansin natin? O 'di ba? Napansin natin na may common factor na negative rho and meron tayong sine squared phi plus cosine squared phi. O ngayon, anong napansin mo diyan? Ito bang sine squared phi at cosine squared phi familiar sa'yo? Yes, alam natin sa trigonometry, 1 yan, 'di ba? Trigonometric identity, sin squared x plus cosine squared x equals 1. So ito ganun din. Yung x ginawa lang nating phi kasi phi yung variable natin, hindi x. So ano matitira? Negative rho na lang, o 'di ba? Now, ang kulang na lang natin is yung z component. Pero again, yung z hindi naman natin kino-convert yan. Yan ay kinokopya lang, 'di ba? So yung bz natin ay equal sa z. Therefore, no, lagay natin dito, therefore in cylindrical coordinate system, the vector b equals, o kopyahin natin, ano ang rho component? 0. Ano ang phi component? Negative rho. So, negative rho a phi, tapos yung z component, z, plus z a z. That's it. Ganun kadali. Yan na yung sagot. Tingnan nga natin kung tama tayo. Yes, tama tayo. O, di ba? So, madali lang. Ano? Dito sa example na ito, ano ang ating ginamit? Dot product approach. Why? Kasi may mga times na mas madali yung dot product kumpara sa transformation matrix. Okay? So, you have an option. Pwede kang gumamit ng dot product approach or ng transformation matrix, whichever is more convenient to you. But in this example, I personally believe mas madali yung dot product approach. Okay? So, now let us solve the next example. Meron tayong vector A. Obviously, vector A is in cylindrical coordinates. Ang gagawin is convert siya into rectangular coordinates. So ngayon, gamitin ulit natin yung dot product approach. Kung i-convert natin siya sa rectangular, dapat kuhanin natin yung x component, y component, and z component. However, yung z, madali na kasi kinokopya lang yan. Ano? So, gawin natin yung x at saka y components. No? So, for the x component, ax is equal to yung dot product ng given vector. Ito yun. No? Dot product ng given vector at ng unit vector along x. So, ax. Okay? Kasi nga x component yung hinahanap natin. Ano? So, i-substitute natin dito. Yun ay k over rho squared a rho plus 5 times sine of 2 phi a z. At i-dot natin with a x. Ay, nako. Anong sagot? A rho dot ax is equal to, yes, that's right. Ang galing mo. Cosine phi. So, ilagay natin dito, k cosine phi over, rho squared. Tapos, anong ilalagay ko? Are, az dot a, nako, yung az dot ax ay zero man yan. Bakit? Kasi nga z and x are orthogonal. So tanggalin ko na lang ito, ano, kasi yan na lang ang makukuha nating sagot. But remember, ang hinahanap natin ay rectangular. So dapat walang phi at saka rho. Okay, so i-convert natin, ano, we know that cosine phi is equal to, remember that cosine phi is equal to x over rho. And likewise, sine phi equals y over rho. 'Di ba? So ngayon, anong mangyayari diyan? E di kokopyahin ko lang yung k, tapos yung cosine phi ay magiging x over rho. Okay? So itong rho squared, magkakaroon ng multiplier na rho sa ilalim, kaya magiging rho cube, 'di ba? So k x over rho cube. Ay, hindi pa rin tapos. Bakit? Kasi yung rho ay hindi naman rectangular. Cartesian kaya yung hinahanap. Pero yung rho, pang cylindrical. Kaya anong gagawin mo? Convert mo yung rho into x and y. 'Di ba? Okay, anong natutunan natin? Saan equal yung rho? Square root ng x squared plus y squared. Tapos naka-cube. 'Di ba? So yung square root, gawin na lang natin to the 1/2. Tapos, yung 1/2, multiply natin ng 3. Kaya magkakaroon tayo ng exponent na 3 halves. So finally, ito na yung sagot, no? Kx over x squared plus y squared raised to 3 halves. Yung 3 galing sa cube at yung denominator na 2 galing sa square root. Okay? So,
Eto na yung x component nung hinahanap nating vector. So ngayon, kuhanin naman natin ang y component, ay. Ay! So kopyahin lang natin ano, a, pero yung pang dot product, gawin nating ay. Kasi nga ang hinahanap ay y component. So dito anong mangyayari? Hmm, kokopyahin mo lang, 'di ba? A over rho squared multiplied by a rho plus 5 sine of 2 phi az dot ay equals ano ang ay dot a rho? A rho dot ay equals what is a rho dot ay? Yes, that's right. That's sine phi. O, di ba? So, lagay mo lang dito k sine of phi over rho squared. Tapos, itong pangalawang term, az.ay, magsisiro man yan kasi nga ang z at ang y ay orthogonal. Ano? So, anong nangyari dito? Ang kailangan mo, rectangular. Pero ang meron ka, phi at rho, which are both cylindrical, kaya i-convert mo. Saan equal ang sine phi? Sine phi equals y over rho. So, ito magiging y over rho. Pero may rho squared sa ilalim, kaya magiging y over rho cube. O, di ba? Parang kagaya kung nasa taas, no? Kanina kx over rho cube, kaya naman ky over rho cube. Tapos, i-convert natin yung rho into x squared plus y squared. So, now we will have ky over x squared plus y squared raised to 3 halves. Same sila ng form. Okay? Now, lastly, hanapin natin yung z component, no? Yung z component ay 5 sine 2 phi. So 5 sine 2 phi. Okay. I-convert lang natin yung phi into x and y. But before convert phi to x and y, applyan muna natin ito ng identity. Diba? We know that sine 2x equals 2 sin x cosine x. So, pwede natin yang i-apply. Ano? Itong sin 2 phi magiging 2 sin phi cosine phi. Tapos 2 times 5 magiging 10. So, magiging 10 times sin phi cosine phi. Ayan. So, meron na tayong phi at saka phi dito. Phi. Ano yung sin phi? Y over rho. Ano yung cosine phi? X over rho. So, magiging 10 xy over rho squared. 'Di ba? So, itong rho, i-convert natin sa x and y. So, 10 xy over yung rho, naka-square root. In-square mo, so mawawala yung square root. Magiging x squared plus y squared. So, ayan, nakuha na natin yung tatlong components, x, y, and z. Ano na lang ang gagawin natin? Isulat natin yan in Cartesian or rectangular coordinates na may kasamang unit vectors. So, ito na yung answer. This is the x component multiplied by the unit vector ax. This is the y component multiplied by the unit vector ay. And lastly, the z component multiplied by the unit vector az. So, this vector is equivalent to this vector. Magkaiba lang sila ng itsura kasi yung isa naka-cylindrical, yung isa naka-rectangular. But these vectors are identical, meaning yung kanilang magnitude at direction magkaparehas lamang. Okay? Okay, so now dumako na tayo sa pangatlo at last example para sa topic na ito. If A, which is a vector in cylindrical coordinates, because obviously we have the unit vectors a rho, a phi, and az. And vector B, likewise vector B is also in cylindrical coordinates. So there are two cylindrical vectors given. And these vectors are given at points P and Q respectively. So, kung anong ibig sabihin ng respectively na yan? Ibig sabihin yan, yung vector A defined at point P, while vector B is defined at point Q. Ngayon, anong hinahanap? Hanapin daw natin yung vector C na equal sa sum ng vectors A at B at the point S. So anong ibig sabihin nun? Simple lang. Yung makukuha mong sum na vector C, which is the sum of A and B, should be defined at the point S. So, paano natin isosolve ang problem na ito? Unang tanong, pwede ba nating i-add yung vectors A and B dito sa problem na ito? Kasi ang sabi A plus B daw.
So as we can see, two vectors are both in cylindrical coordinates. The question is, can we add two vectors in cylindrical coordinates? The answer is yes. However, there are conditions which must be satisfied so that we can add two vectors in cylindrical. No? So, sir, ano po yung mga condition na yun? You can only add two vectors in cylindrical coordinates if they are defined at the same point. Yun ha. That's the rule. If the two vectors are defined at the same point, question, are these two vectors defined at the same point? Obviously not. Why? Because one is defined at point P and the other is defined at point Q. And obviously, these 2 points are not the same. O, di ba? So, hindi tayo pwedeng makapag-add ng vectors dyan directly. Now, there is another condition actually. If the 2 points are not identical, then it's possible that at least they are defined on the same radial line. Ayun, okay? If two vectors in cylindrical coordinates are defined on the same radial line, you can add them. Question, are these two vectors defined along the same radial line? Hindi rin. Bakit? Kasi, kung gagawa tayo ng top view ng isang cylinder, of course, it's a circle. Yung center ng circle, gawa tayo ng isang representative radius. No? So, halimbawa, itong point na ito ay nasa radius na nakadrawing. So, it's along this radius. So, if another point is along the same radius, you can add the 2 points. Halimbawa, ito yung isang point. Palitan natin ng color para kitang-kita mo. Ayan. Gawin natin white. Ito yung isang point at ito naman yung isang point. Since these 2 points are along the same radius, then you can add them. O, di ba? O, ngayon, tanong. Now, why are these 2 points not along the same radius? Kasi nga, yung isa, ang angle niya pi over 6 at yung isang angle niya pi over 3. So, sa madaling sabi, para ma-add mo ang dalawang vectors in cylindrical, kinakailangan yung values nila ng phi ay parehas. Okay? So, dapat they are defined on the same constant phi plane. Dahil yung isang phi ay pi over 6 at yung isang phi ay pi over 3, hindi natin sila pwedeng i-add directly. So, ano gagawin? Kung nag-iisip ka, marirealize mo na dapat i-convert muna yung A at yung B sa Cartesian. Kasi kung nasa Cartesian na sila, pwede ka lang mag-add doon. Diba? Kung naisip mo yon, edi wow. Okay, so i-convert natin yung A at saka B into Cartesian equivalent. Now, so kung Cartesian yan, ang hahanapin natin ay yung x, y, at z component. Kung z component naman, hindi na hinahanap kasi kagaya lang. Diba? So this time, gamitin naman natin yung transformation matrix para ma-convert yung vector from cylindrical to Cartesian. Kasi in the previous two examples, ang ginamit natin is yung dot product. So this time, ang gagamitin naman natin ay yung transformation matrix. So, to use that, kinakailangan meron mo tayong dot product table. Natatandaan niyo ba yung dot product table? So, you have AX, AY, and AZ. Tapos, meron ka ditong arrow, A, phi, at saka AZ. Okay, ano nga ang laman ng table? AX.arrow is equal to cosine phi, AY.arrow is equal to sine phi, AZ.arrow of course is 0, AX.a phi is negative sine phi, AY.a phi is cosine phi, AZ.a phi is 0. Ito 0, 0, 1. O, di ba? Okay. So, meron na tayong dot product table. From this, magagawa natin yung transformation matrix. Ano po? Kung inyong natatandaan, we have AX, AY, and AZ. Di ba yung unit vector? Anong ginagawa doon? Gagawin mo lang siyang vector component. So, gagawin mo lang capital letters. Tapos, after that, yung coefficient matrix, kokopyahin mo lang yung laman ng table. So, lalagay mo dito, cosine phi, sine phi, at saka 0. Dito ilagay mo negative sine phi, cosine phi, at saka 0, and then 0, 0, 1. Okay. At ilagay mo ang vector components na multiplier. Ito yon,
3, 2, 5. So, ilagay ko dito 3, 2, 5. Okay? So, for AX, AY, and AZ. Pinakamadali dito guys, yung AZ. Kasi kokopyahin mo na lang yung 5. Ha? So, ang kukumputin natin is yung AX at saka AY. Paano? Mag-multiply ng matrix, row by column. No? Row by column. Okay? So, gamit tayo ng calculator. So, with the use of a calculator, we can calculate the value of AX. So, we have 3 cosine phi. So, for vector A, phi is pi over 6, which is 30 degrees. So, 3 cosine of, ano po ang phi? Again, 30 degrees. Ngayon, tapos, minus 2 sine phi na 30 degrees din. Okay, equals. So, meron tayong sagot na 1.598. O, ilagay mo dito, 1.598. Sunod, para naman sa y component, 3 sine phi, okay. So, yung coefficients natin na multiplier, hindi magbabago, okay? Ang papalitan lang natin, kanina yung cosine, gagawin mong sine. So, i-replay lang natin, mag-delete tayo. Yung cosine, gawin ko lang sine. Tapos, ang sunod na term, cosine phi times 2. So, positive na, plus 2 cosine phi. So, kanina sine yan, gawin ko lang cosine. O, diba? Okay, so ang sagot ay 3.232. So you have 3.232. Okay. So meron na tayo ngayong components ng vector A. Sunod, kunin naman natin ang components ng vector B. So for vector B, gawa ako ng panibago ha. Bx, by, and bz. Yung bz maraming ginagawa kasi busy siya. Okay, corny. Now, anong ilalagay ko sa matrix? Cosine, sine. So, kopyahin ko lang. Cosine phi, sine phi, 0, negative, sine phi, cosine phi, and 0, 0, 0, 1. Okay, ano po ang aking multiplier? Ang multiplier ko ay components ng vector B, negative 2, 3, negative 1. So, negative 2, 3, and negative 1. Ayan. Okay. So, makukuha na natin ngayon yung components. Di po ba? Okay. So, yung Bx, By, at saka Bz, of course, with the use of a calculator, pwede na nating makuha mula sa transformation matrix na ating ginawa. Again, matrix multiplication, row by column. O, gamit tayo ng calculator. O, ano namang meron dito? Mapapalitan yung coefficients. Ano po? Cosine. At saka yung phi. Why? Because we know that vector B is defined at a point where phi is pi over 3. And we know this pi over 3 is how many degrees? Yes, that's right. Ano yon? 60 degrees. So, papalitan mo lang yung angle. Ano ang papalitan natin? Yung coefficient at saka yung angle. So, yung coefficient na 3 magiging negative 2. And then, cosine, tapos, ilang degrees yan? 60. Tapos, negative. So, negative to. 3. Tapos sine, phi. Palitan ko yung cosine, gawin kong sine. And of course, the angle from 30, gawin ko siyang 60. Yung last term naman, 0 na yun. So, equals, syntax error. Ito, ayun, minus. So, the answer is negative 3.598. Okay natin, negative 3.598. Sunod, for by, papapalitan lang ang cosine. Gagawin mo lang siyang sine. Kasi negative 2 sine phi. So, negative 2, yung cosine, gawin kong sine. Yung 60, hindi naman mababago yon. Tapos, 3 cosine phi, plus na siya. Plus 3. Then yung sine, palitan natin ang cosine. Yung phi, retain, 60 pa rin. The answer is negative 0.232. Negative 0.23. And, of course, yung z, kinokopya lang natin yan. Negative 1. So, meron tayo ngayong components ng vectors A at saka B. Ano bang gusto mo?
Ang gusto natin is i-add ang dalawang 'yan. Now, kung 'yan ay nasa Cartesian, pwede naman natin silang i-add? Yes. So, sa kabilang slide na lang ano, yung vector C, which is the sum of vectors A and B, this must be equal to, paano mag-add ng mga vectors? Component by component. 1.598 plus negative 3.598 is negative 2. Diba? So, negative 2 AX. Sunod, we add 3.232 and negative 0.232. So, the answer is 3. So, plus 3AY. Next, sa Z component, 5 plus negative 1 is 4 plus 4A C. Okay, so meron na tayo ngayong vector sum, yung A plus B which is equal to C. Negative 2, 3, 4 yung components niya. Ang sabi sa tanong, find the sum at the point S in which phi is pi over 4. Okay, pwede ba nating i-evaluate itong vector na ito which is alam nating Cartesian, i-evaluate mo sa isang point na cylindrical? Parang hindi. So, anong gagawin? Yes, tama ang naisip mo. No? I-convert mo yung vector from Cartesian back to cylindrical. Diba? So, gamit tayo ng transformation matrix. This time, ang kukunin natin ay cylindrical components nung C. Ano? Ano ang cylindrical components nun? Eh di natural, C rho, C pi, and C Z. Ito mahilig tong mang-blame kasi CZ. Minsan nga rondina yan. CZ rondina. Okay. Now, ano ang coefficient matrix ng ating transformation matrix? Kung yan ay Cartesian, back to cylindrical, transpose nung kanina. Ayan no, i-transpose mo lang yan. So, cosine negative sine 0, cosine pi negative sine pi 0. Sunod, yung second row magiging second column sine cosine 0. Sine phi, cosine phi, 0. And of course, 0, 0, 1. Ano na ngayon yung ating multiplier na vector components? Eh di natural yung given. Ano ang given na components ng vector C? Negative 2, 3, 4. Negative 2, 3, 4. Ayan. So from this, makukuha na natin ang values ng 0, C phi, and CZ. So, para magawa yan, calculator ulit. Ano po? Sa calcu, ano ang ating itatype? Row by column. So, ano ang value ng phi? At the point S, phi is pi over 4. So, lahat ng angle gagawin kong pi over 4 na alam naman natin 45 degrees. Ano po? So, ito, negative 2 cosine of 45 degrees. Cosine of 45 degrees. 3 sine of 45. Okay. 0 yung last term. So, ang sagot ay 0.707. So, 0.707. Next. Or the phi component is negative times negative, positive. So, 2 sine 45. Yung cosine, gawin ko lang sine. Tapos, 3 cosine phi. 3 cosine phi. Okay, equals pi squared of 2 over 2. So, 3.536. 3.53. Lastly, yung z component, kokopyahin ko na lang yung 4. So, meron na tayo ngayong vector. Therefore, in cylindrical coordinate system, yung vector C ay equal sa 0.707 A rho plus 3.536 A pi plus 4A. Here you go. Ito na yung sagot dun sa problem. This is vector C, which is the sum of vectors A and B defined at point S. Okay? Let's check kung tama. Okay, so tama naman. So tama naman yung nakuha nating sagot. O di ba? So ano ang mahalagang takeaways dito sa example na ito? Unang bagay na kinakailangan mong tandaan, you can only add vectors in cylindrical coordinate system if they are defined at the same point or same radial line.
Okay? If not, anong ginagawa? Nagko-convert muna tayo. Ano? So, in this example, cylindrical, kinonvert natin sa Cartesian. Dalawa yon, vectors A and B. Kung nasa Cartesian na, pwede mo na silang i-add. Kaso, yung sum na nakuha mo, i-define at a certain point. No? So, since the given point is cylindrical, na-convert ulit tayo. Yung sum na nakuha natin in Cartesian, i-convert natin back to cylindrical. O di ba, dali lang? Yes. So, you need to practice more so that when the time comes na kinakailangan mong mag-solve all by yourself, kaya mo na yung gawin mag-isa kasi praktisado ka na. So, of course, you have your textbooks and you have a lot of online resources na pwedeng pagpraktisan. So, it's important that before the examinations, before you take any quizzes, you are well practiced para hindi yung quiz ang pinagpapraktisan mo. Okay? So, hanggang dito na lang. See you sa next video. Bye!